Patay na ho, nakita mo na. Kaya oo nga, ngayon ko lang na-realize. Hindi ko sinasabi na natin Oo yun eh. nga. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila. Opo. Sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Oo. I-real talk ha. Kaya ho talaga nag-misa dyan sa House of Representatives dahil alam na nila. Ito lang ho ang aking pakiusap sa ating mga kasama dito sa PH Update. Mangyaring pakishare ho ng video na to dahil matindi-tinding propaganda ang maglalabasan kasunod ng pagdideklara na yan ng Korte Suprema na null and void and unconstitutional yaang impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. By the way ha, sa mga gustong bumili ng toga o Nazareno robe for sale ho, 24 available ho ngayon sa Senado. Pero bago yun mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, marami ho ang mga kumontra o nagsalita o di naman ho kaya dismayado dyan sa ilinabas na desisyon na yan ng Korte Suprema. Isa na ho rito si Risa Hontiveros. Ito ho ang kanyang pinaka-latest na statement kaugnay dyan sa balitang viral na balita na yan ngayong araw na to. The people have every rights to demand answers. Ipaglalaban namin ito. Ano ipaglalaban nyo? Lalabanan nyo Korte Suprema? From the very beginning ng impeachment na yan, may problema na. Wala kayong jurisdiction. Hindi dapat nga hindi man kayo nag-convene eh. Hinayaan niyo muna magdesisyon ng Korte Suprema. Tama nga yung pagkakaway nitong si Chis Escudero. Di natin pwedeng madaliin to. Paano pagka ganito nangyari? Nagsalita Korte Suprema, unconstitutional yan. Tapos nag-uura-urada tayo. Yan na nga ho ang nangyari mga kababayan. Kaya please lang ho madam, hayaan nyo hong sumagot ang House of Representatives. Hayaan nyo hong maggaling-galingan itong si Luistro, itong si Joel Chua, itong si Percival Serdanya na yan. Di ba? Ngayaan nyo silang magsalita, maggaling-galingan. Swerte nga ika nga nitong si Senator Rodante Marcoleta, by the way, siya ganang mamamayan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Mabait pa nga ang Korte Suprema kung ano-ano nang pinagsasabi ng ibang mga congressman ngayon. Kilalanin ho natin, respetuhin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon kung hindi natin re-respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema, bahala na ho kayo dyan. Kasi yan ang pinakamataas Kumbaga kung anong sabihin yan, dahil marami ho sila dyan, hindi lang ho isa nagdidesisyon dyan, kagaya dyan sa House of Representatives. Marami hong utak ang nagdidebate dyan sa bulwagan na yan. Hindi ho kagaya dyan sa House of Representatives, kung ano sabihin ni Martin Romualdez, yun ang mangyayari. Meron hong boses ang mga maestrado dyan sa Korte Suprema. Hindi ho natin to pwedeng ialin tulad dyan sa House of Crocodile, ika nga. Ngayon, kung gusto nyo magsalita, good luck na lang. Baka ipakontem kayo ng Supreme Court dyan sa mga pinagagawa nyo na yan. Ito na mga kababayan. Sa mga gustong umorder 24 robe ang available ngayon dyan sa Senado. Available yan. Ano yan? Yung iba dyan, new. Bago yung iba dyan. Yung iba slightly used. Isang beses, dalawang beses lang ata ginamit. Yung pagsusukat. Pero ano naman yan? Halos unisex yan. Kung gusto nyo, available 24, punta lang ho kayo sa Senado. Hanapin nyo lang ho si Risa Hontiveros at itong si Joel Villanueva. Hanapin nyo ho sila. Sila hong nakakaalam kung paano ang pag-purchase ng mga robe na yan. Dahil hindi na magagamit yan Di ba? Hindi na magagamit yan. Unconstitutional nga Anak ng tokwa, kung kukontrain nyo yung desisyon ng Korte Suprema na yan, punta kayo sa Korte Suprema. Kayo ang maging maestrado ng Korte Suprema. Magaling pa kayo dyan sa mga yan. Yang mga yan, inaalay na nila ang buhay nila para dyan sa pagiging maestrado, pagiging associate justice dyan sa Korte Suprema, di ba? Wala nga naman magaling pa kayo dyan. Anak ng tokwa, ito nga si Risa Hontiveros, di man abogado. Yung ibang nagdadaldal dyan, yung si Percy Sendanya, di man abogado. Di ba? Husay-husayan, galing-galingan. Ito na ho, palakpakan muna natin itong si Attorney Israeli Tutorion. Dahil petition ho nila yan. Pero
nanostra na ito nitong si Senator Rodante Marcoleta at siyempre mainit-init yung balita na yan. Siya na ho ang nagsabi na hindi natin pwedeng pag-usapan kung hindi naman mangyayari. Ito si Atty. Israelito Torion. Hello, magandang gabi, magandang hapon pala, magandang hapon. Magandang hapon kababayan, si Attorney Israelito Torion po ito. Bago lang namin nalaman na nakatsamba tayo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Narinig natin at na-confirm na nanalo tayo doon sa petisyon na final natin para against sa impeachment complaint ni VP Inday Sara, no? Napagpala po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nanalo, and I have yet to receive the full text of the decision, pero marami na pong tumatawag sa atin kanina pa. Kala ko yun palang resolution sa Supreme Court granting our petition questioning the impeachment complaint filed against Sa tingin ho natin, sa Lunes, iba na Speaker of the House. Sabi siguro ng Korte Suprema, ang bababoy nitong mga congressman na to. Siguro, may impact yung nararanasan nating baha, gutom, paghihirap ng ating mga kababayan. Tapos itong nagmamalinis at gusto impeach dito kay BP Sara kung ano-anong intriga ang kinasasangkutan niya, di ba? Sa tingin natin mga kababayan, ng toko, yung si Romualdez, yan ang gusto magpa-impeach kay BP. Yang mga congressman na yan, silipin nga natin yung mga nasasakupan yan. Itong 3rd district ng lungsod ng Maynila, itong puro baha lugar nito meron bang flood control to mga to? May flood control na. Pinagbibintangan nila si BP Sarang magnanakaw. Saan napunta yung flood control to mga to? Naku. Null and void, unconstitutional. Yun rin sila to, di ba? Checkmate sila doon. VP Sara Duterte. So this is a great victory for the Filipino nation, and we hope and pray that this saga of an illegal, unconstitutional impeachment complaint against the Vice President will finally end, because this will not really help in the development of our country. This will only cause further division, beloved country. So this is really a good news. At least now we can concentrate on the more important things. The congressmen can now concentrate in helping their constituents, especially in the NCR region. Hindi, Torion, no? Meron na silang oras para makipaglambingan sa mga kabit nila. Yarin lamang hindi na sila magiging busy dyan sa impeachment. Pero yung tutulong sa mga constituent nila, attorney naman, parang di nyo pa alam ang karakas ng mga magnanakaw na yan. Di ba? Anong tulong-tulong? Ibubulsa na lang nila. Kahit makita na nila ang buong sambayanan nalubog sa baha, hindi mo mag-iimbestiga ng flood control yung mga yan. Missing sa bungero, yun ang pagdidiskitahan ng mga yan. Anong tawag dito? Twadcom 2.0, yan ang pagpaplanuhan ng mga yan. Kahit nalubog na lahat sa Pilipinas, ang utak ng mga yan kung paano siraan ng mga Duterte. Yun ang mahirap. Yung nalantad sa buong sambayanan, na yan talagang pawang paninira lamang. Sinabi naman ng Korte Suprema, ang desisyon na to hindi para linisin ang pangalan o pawalang sala itong si BP Sara. Kahit na. Ayusin yung proseso. Hindi makikialam ang Korte Suprema dyan. I mean, walang magpipetisyon dyan kung malinis ang pagkakalatag. Kaya kung yung unang impeachment nitong si Trililing, di ba? Nitong ano pangalan ito, yung una dyan, kung naalala ko, sila Dilima yan, di ba? Sila Attorney Flavi. Tama, sila Attorney Flavi pala, sorry. Tapos sunod-sunod na yan, mga makakaliwa, itong si ganito, ito si ganyan. Yung pang-apat, ika nga, pinalis muna nila. Bawal pala yun. Yun ang problema, di ba? Sa bagay, yan trip nila yan, mahilig sa bawal.
bawal magnakaw, bawal ang puro ayuda, di ba? Yun ang ginagawa ng mga yan. Yung bawal ang gusto nila. Masarap ang bawal eh. Yan ang sinasabi nila sa house. Pero tayo dito sa PHP, pagka bawal, bawal. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Para sa kanila, masarap ang bawal. Masarap ang magkabit. Kaya mga yan, puro may kabit. Di ko sinasabing lahat may kabit, ha? Di ba, Atty. Torion? Binaha ng husto. Hindi. I mean, si Atty. Torion kasi malawak ang pag-iisip niya. Nakita nyo naman ho kung paano niya sinalansan niyang petition na yan. Tinatanong ko siya kasi abogado kasi magaling. Hindi ko sinasabing loyal ho yan. Nakita na ho natin ang YP nitong si Atty. Torion at nakita na natin si Atty. Torion ng person. Talagang lovebirds ho yung dalawa na yan. Hindi yung mapaghihiwalay ang dalawa na yan. Ika nga. Ay, para yang si Atty. Torion, parang ako yan. Faithful yan, faithful. Nagmamahal ng isang babae, ika nga. Di ba, Atty. Torion? Oh, Sana yun ang pagtutukan. And maganda talaga ito kasi wala naman talagang kabuluhan yung impeachment complaint na yun. And the only ground siguro na medyo malakas doon na tingin nila na malakas ay yung At syempre, di ba, hindi natin pwedeng anuhin itong si Pastor Kibuloy dito. Maraming salamat din dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga effort na yan, sigurado, alam naman ho natin, no, na ika nga, pabor dyan si Pastor Apollo Kibuloy. At alam naman ho natin kanino abogado itong si Attorney Israelito Torion, kay Pastor Kibuloy. Kaya kay Pastor Kibuloy, sa lahat ng abogadong nagtulong-tulong para isampay ang petisyon na yan sa Korte Suprema, hindi ho natin kilala yung iba pero mabuhay ho kayong lahat sa pangunguna nitong si Attorney Israelito Torion. Pastor Kibuloy, saludo. alleged funds daw na hindi na-liquidate according to them, pero kung titingnan mo pati ang COA nag-clear na ng ating pinakamamahal na Vice Presidente, so it was really premature aside from the fact that it was really a violation of the one-year bar rule. We were able to explain it fully in the past, and I do hope and pray that this petition will now put to rest all questions concerning the impeachment complaint being filed in the Senate, no? Kasi malapit nang open yung Senado ngayong July 28 if my memory serves me right. So at the very least, I hope it will no longer be tackled as an issue because the case has finally been decided. Although it is a fact that pwede pa mag-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General perhaps. Pero klaro naman na na-decide na itong issue na ito. Sana tigilan na itong issue na ito kasi wala talaga itong ginagawang mabuti sa ating bansa. Lahat lang pamulitika. Wala nang ibang nangyayari sa ating bansang maganda. Lahat politika. So concentrate naman tayo na tulungan yung ating mga kababayan sa NCR. Kagagaling ko Yan yung etong si Attorney Israelito Torion, pagka naririnig kong magsalita, parang si Pastor Kibuloy sa totoo lang. Yung yung walang bukang bibig kung di tumulong. Isipin yung mga kababayan natin. Kaya laking panghihinayang ko talaga kay Pastor Kibuloy. Hindi siya naging senator. Tingnan yung abogado nitong si Pastor Kibuloy. Tingnan yung niya, yung lumalabas sa bibig nitong mga individual na to. Wala kayong mararamdaman na galit, poot, inggit, o kung ano pa man. Ang ini-aim lang ho talaga nila makatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Yung mga malapit dito kay Pastor Kibuloy, laging yun ang sinasabi nila. Hindi nyo ba napansin yun? Hindi nyo ba napansin na bukang bibig basta malapit kay Pastor Kibuloy, laging nation building, laging iuna ang ating mga kababayan. Kaya kung sakaling tumakbo itong si Pastor Kibuloy sa 2028, isa ho tayo, ngayon pa lang siya nagsasabi na talagang ikakampanya ho natin siya. Hindi lang siya, si Atty. Vic Rodriguez, yang si Atty. Jim Bondoc, lahat ng malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kahit saang forum natin sila marinig, wala tayong narinig na gaganti tayo, ganito gagawin natin, sisilipin natin ganito, iimbestigan. Wala.
focus tayo doon sa mga bagay-bagay na magbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino. At dahil dyan, Atty. Israelito Torion, mabuhay ko kayo. Palakpakan natin itong si Atty. Torion. Dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo dito kay Senator. Ay, teka. Senator, ang ating isa sa pinakamalupit na senador na nagnostra etong si Senator Rodante Marcoleta. Siya ho yung sinabi niya doon sa mga live ng Saganang Mamamayan, huwag kayong magbanggit ng bagay na hindi matutuloy. Ito na nga ho mga kababayan, ito ho yung tinutukoy nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ito yung bagay na hindi matutuloy, kaya huwag na nating pag-usapan. Dante, pasok! Sige. Nako. Latest ito. Opo. Breaking news! Kalalabas lang po ng Supreme Court, Sen, nagpa-press con po ang tagapagsalita ng Korte Suprema. At inilabas na ang desisyon dun sa kine-questioning constitutionality ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Isa-isa Nako, mag-bidis mode itong si Sendante dito sa video na to. Wala ko tayong maraming interruption, wala tayong maraming singit dito. Ibibigay ko tong itong dire-diretso na to kay Sendante. Tatawa-tawa lang tayo. natin kasi ito ay wala pa mismo yung papel ng desisyon, pero ipinaliwanag na nung tagapagsalita ng Korte Suprema si Attorney Camille Ting. Yan. Number 1, Senator Dante Marcoleta, eto po, Your Honor. Una, the articles of impeachment against VP Sara Duterte is barred by the one-year rule. Nako, according to Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Bagyo talaga. Oho. Bagyo. Ito pa, kadugtong. The Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Nako. Yun pa, mas matindi. Matindi. Bagyo. Pero kahit na bagyo yan, napursi na natin yan. Bagay, opo, kung sila yung mga Na-nostra na yan. Di ba? Introduction ko pa lang. Sumingit ka na naman, Pig. Na-nostra na yan na yan. Huwag natin pag-usapan yung hindi mangyayari. natin, Sen. Nakita na natin, sabi natin, ayan, pumasok na sa area of Philippine, Area of responsibility sa PAR. responsibility ng ating bansa. Alam natin nakikita natin yung kung saan papunta kasi, lalong-lalo na nung ang Korte Suprema kamakailan ay naglabas ng sariling order, nire-require ang dalawang kapulungan ng Kongreso na isumite yung mga ilang impormasyon na kanilang gustong makita upang mapagpasyahan nila yung dalawang petisyon na umabot sa kanila. Doon pa lang sinabi na natin, nakikita na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema. Okay. Na kung tawagin na ay bagyo. Di ba? So, bagyong SC. Bagyong Supreme Court. Ayan. Talaga pong todo ang signal nito, Sen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court, unbank. Wala ka ng kapag-apag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa lang. Wala man lang Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately, walang forthwith. Kundi agad-agad, dapat ipatupad pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaring Alam ko itong si Sendante di na nagpagawa ng toge. Tinatanong siya, Sen, toga mo, impeachment na. Oo nga. Kailan ba isusunod yan? 2026? Matagal pa. Hindi, sa impeachment ni VP Sara, sa dito.
Ano impeachment? Ganon si Sendan. Alam ko, ganyan yung ginawa niyan eh. Di ba, papasukat sila toga. Sabi niya, tagal pa 2020. Hindi. Kailan natin susutin? Ay, hindi. Huwag na siya, huwag na sukatan. Ano, impeachment, EBP? Ay, di ba yan? Kailan? Sa 2020. Eto, ay walang impeachment mangyayari dito. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin din. Okay, oh. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Oho. Di ba? Hindi ka Balita ko, di na nagpaano ng toga yan. Di ba, Sen? Hindi, biro lang. makakain. Kung yung kanin ay hilaw na hilaw din, halos halos bigas pa eh. Makakain mo ba yun? Ang gusto ko kasi pikit mata yung kakainin eh. Ay, hindi. Kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw eh, panis eh. Bakit ka Ganun mo ba? Oo. kala mo yung pinatagal. Oo nga, nabinbin eh. Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Oho. Subukan mo ang Sinaing. ang isang niluto Opo. ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang yan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, Ba? alis ang dalawang mangyayari, kinain ng daga o napanis. Oho. Napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Fortuit. Opo. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Aha. Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Aha. O sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the 1-year rule ban. O hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituring mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang 3, isa lang yun pinatay. Oho. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi ng pang isang taon. Isang taon eh. Hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang 3 pagkatapos nung pumitada yung Pebrero 2025, Opo. bigla mong tinransmit sa Senate. Aha. So nahalata tuloy. Sen, babasahin ko na para Basahin mo. makompleta ko na yung detalye Sige. at magkaroon tayo ng buong konteksto. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first 3 complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. Aha. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from 1-year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ting quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment.
Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10 session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. Okay. Aha. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Aha. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Aba, impeachment ito eh. Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker. Yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po, umaga pa lang. Ayun. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon. Oo. Hindi mo rin mapapangatpiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kaagad sa opisina ng speaker. Sabi ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun. So, pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin May yun. kababalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, Opo. yun ang February 5. Ayun. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado. Unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga. Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Mabigat. Kasi wala. Hawak ko na. Matindi ho yun, ha? Hindi biro yun. Pagka ganun na yung mga litanyang binibitawan itong si Senator Rodante Marcoleta, matakot na kayo. Itong si Luistro, yan si Akop, lalampas ni Senator Rodante Marcoleta yan kung sakaling natuloy yung impeachment. Opo. Bakit ninyo ipinangatwiran o pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General Opo. It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A.
Session number 36, Order of Business. Oho. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Oho. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin mo, yun. Oho. balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Kaya nga Pagka po. tinignan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Dalawa. Walang masyadong, hindi masyadong busy yung araw na yun. Oho. Yung December 2, ha? Opo. Pangkaraniwan, Jen. Opo, Monday Lalo yun. lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Opo. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session eh. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, dalawang panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin ng December 2, 30 minutes tapos eh. Bakit hindi nyo isinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay. Doon pa lang. O pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering, sabi niya, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin nun? Aha. Pinatay po namin. Pinatay nyo. Kaya nilagay Kaya sa nga sabi archive. ng Korte Suprema, pinatay ninyo, ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema Oo. na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun, oho. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Oho. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Oho. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Oho. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Oho. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Aha. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Nasaan na, ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang, ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process din? Kanina, nabanggit mo. Yes, Opo. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, Opo. o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, walang nangyari. Wala rin ho kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Oh. Kung babasahin nila section 2 nung kanilang rules of procedure in impeachment proceedings, section number 2, Opo. initiation and mode of filings. Ang halimbawa ganun, initiation of impeachment proceedings. Dalawang bagay lang, ifa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Yun pala yun. Walang exempted doon.
Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-refer mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Oh, yung fourth complaint dumating, hindi, tinransmit ka niya. Opo, nilalagay sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, itatransmit mo. Eh, samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, eh, yung pagtatransmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo itatransmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-refer sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan na, so, dyan. Kaya pala pinagmisa yan. Patay na. So, nakita mo na. Kaya oo nga, ngayon ko lang na-realize. Hindi ba sinasabi na natin yun eh. nga. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila. Sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Oo. I-real talk ha. Kaya ho talaga nag-misa dyan sa House of Representatives dahil alam na nila. Alam na nila na tigok na yung impeachment. Ang ganito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung puga niyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint, isang nag-endorse. Tama po. Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, 3 eh. Nandun sila Arlene Brosa, sila yung ano, ganyan. Teacher ata yan. Tapos Castro. meron na namang ano, parang 2 na naman yon. Opo. Tapos yung isa si Congressman Bordado. O yan, Basta Bicol. 7 lahat yun. Ang sabi nung Solicitor General, yung nag-endorse nung 3 complaints. Naunang 3 complaint, Naunang opo. 3 complaints. Nag-endorse din sila, pumirma din sila doon sa pang-apat. Oh. Ang tanong, Oho. so bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, Opo. itong 7 na nag-endorse nung unang complaint, Okay. na nag-endorse din ng pangalawa, ibig sabihin, 2 complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi tama po. Technically, Ito dalawa talaga. violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Ang dapat. Isa lang talaga isang ano. So, nagpasilo sila sa sarili nilang ano eh. Inamin ng Solicitor General. Ito po kanya, pinakita pa yung ano eh, yung pirma dun sa Opo, yung mga pinirmahan po nila, yes. yung signature page nung pang-apat. Oho. Ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. Oho. O, di ibig sabihin, kung ako ang Korte Suprema, di malinaw yun. In-endorse mo rito, nag-endorse ka nito. Oo. Di kayong 7 kanya na endorser, bago pa dumating sa Senate, kasi pinirman eh. Opo. Maliwanag na kayo. 2 beses nag-endorse ng ano, impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng 2 within 1 year? Hindi pwede. Sayang ano. Ang alam ko, sa hearing yung sa Senado dapat ibubulgar itong mga ito, no? Oo, pero nandyan eh. Nandiyan na, desisyon na ng Supreme Court. Ang totoo niyan, bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid? Di ba? Isa pa pong issue yun, no? Oo, From 19 Congress to 20th bakbakan Congress. talaga yun. At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Anong ginamit mo? Submarine, halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita kasi lalo na ng dagat eh. Ha? O nilangoy mo? Baka boring machine po ginamit. Dinain sa ilalim ng lupa eh. Kaya nga. Boring machine na. Pero matutuntun natin. Ha? Masasabihin mo. Sabihin mo lang kung paano mo itinawid. Oo. May statement na po rito ang Senate Court. Kaya sige, Senate, alam ko ito. Impeachment Court. Ito na mga, unahin ko na muna House of Representatives. Kasi sila yung ano eh. Reaction ng House of Representatives. Ayaw mo na. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with the utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here.
ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference. Yan na yun eh. Oo. To allow judicial interference oo. in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Sabi niya, Ano ibig niya sabihin? Well, gagawin ng lahat. Huwag mo kami pakikialam. Gagawin natin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin. Di ba dapat nila tanggapin nila yung Hindi katotohanan? nga. Ibig sabihin, Opo. hindi pa nila tinanggap, di ba? Opo. Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo na ipakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Yun nga, yung judicial interference daw yun. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court. Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Atty. Tonggol. Si Attorney Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Ito may pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Sa yung isa. Huwag nyo kami Pakialam. didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun po ba? Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila?
kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kumbaga ganito yung sinabi. Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang ng kanikanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun Magkakasabi. Apat ito Tinatanong lang naman lahat po ng pumirma ng 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan Diba? Ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya Opo. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Opo. Saman tinatalong lang naman niya Tapos sabi niya, in the case of blah, 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 sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold Opo. Kung yan naman kanya hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema, kaduda-duda nga kaya nga hinihingi niya sa inyo ito Hindi, kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice retired Sabi, pumirma na nga tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba parang ganun na ang style hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-file yung naunang impeachment complaint. Opo. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27. Opo. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Opo. 10 na yung 35 Yung 36 pang 11. Pang-11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung section 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwente. Bilang, oo nga. O nung i-present na Grabe, ang dami hong bala nitong si Senator Rodante Marcoleta na dito niya palang pala. Dito niya lang nilatag, pero dapat talaga sa impeachment court yan. Pero anyway, talagang matalino, matabang utak. Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun, session day yun, ba't hindi mo include yun? Dun niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, naipile niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days lumilitaw. Technical. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo mapanood ang full video niyan, punta lang kayo sa Net25. Dito nung natatapusin ang ating reaction video. Mangyaring pakishare ho ito dahil kailangan ho ito mapanood ng ating mga kababayan. Ngayon palang ramdam ko na ang presensya ng propaganda ng mga mainstream media. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.